So, malinaw na sa atin na nakakapag-cause tayo sa ating kapwa ng wounds. At I believe lahat sa atin dito hindi ligtas doon. Mag-cause ng wound at makareceive din ng wound. So, minsan sa buhay natin, nakasakit tayo at meron ding mga panahon na nasaktan din tayo. So, dyan sa picture, makikita nyo, merong kamay. Right? Yung isang kamay ay merong sugat. So, take note, magkaibang tao yan. Magkaibang kamay yan ng tao. So, dalawang tao yung involved dyan. So, ang tanong ko ay, kapag yung sugat natin ay nahawakan, ano yung initial reaction natin? Ouch! Diba? Nag-flinch tayo. Aray, masakit. But the question is, ang tanong, bakit ka ba umaray? Kasi may sugat. Kasi merong sugat. Hindi ka aaray. aaray. Praise God. Thank you, Ate Grace. Masakit. Masakit. Pero hindi siya masakit kung wala kang sugat. So, ang bilis nun. So, masakit kasi merong sugat. So, same din yung manifestation yan, hindi lang sa physical natin, kundi rin sa ating puso, sa ating loob. Example, si Ran. Sinaway si Ran. Ran, huwag mo nga kainin yan. Hindi yan tama. Yung reaction ni Ran ay magbabase sa kung ano yung nasa loob niya. Kung meron siyang sugat, kung saan man galing yung sugat na yon, kung kailan man yon napunta sa kanya, siya lang nakakaalam nun. Or minsan hindi pa niya alam. Panginoon lang ang nakakaalam. Pero ang pinupunto ko, yung reaction natin ay laging dahil meron tayong sugat. So John 8:32, when we are wounded, we must not only desire to be healed, but we must be willing and ready to be brutally honest with ourselves. John 8:32, anong sinasabi doon? The truth will set us free. Okay. So, hindi lang natin dapat i-desire na maging healed or gumaling sa mga sugat na to. Pero in order for us to gain healing, ano yung kailangan natin gawin? We must be willing. First, willingness. Kapag ba pumupunta tayo sa ospital para magpagamot, are we willing na magpagamot? Of course. Yung effort na binigay mo, pumunta doon, and then yung gastos mo. So, walang question doon. So, we are willing. Next, ready. Kapag sinabi sa'yo ng doktor na kailangan kang operahan, or kailangan mong inumin tong gamot na to. Depende. Ready. Para gumaling. Ganon din sa ating spiritual life. We must be willing and ready. Saan tayo maging ready? Hindi operahan. Pero masakit din to. We must be willing and ready to be brutally honest with ourselves. Pag sinabing brutal, gentle yon? Masakit yun. Violent. Violence. Kapag sinabing brutal. So kapag nag-decide kayo na, Lord, I wanna be healed. Ayoko na ng mga sugat na to. I am willing na magpagamot sa'yo. Then, kailangan mong harapin yan. Kailangan nating harapin na maging brutally honest with ourselves. Dahil merong mga ilalatag sa atin ng Panginoon ng mga truth na kailangan nating harapin. And again, bakit natin kailangan harapin itong mga katotohanan na to? John 8:32, the truth will set us free. Sino ba sa atin ang ayaw maging free? Right? Gusto ba natin slave tayo lagi ng sin? Slave tayo lagi ng anger, ng doubt, ng fear? Wala. Walang may gusto nun sa atin. Okay, let's ponder through these questions. Number 1. What makes me overreact? Bakit ako nag-overreact? Sinaway lang naman ako sa pagkain. What makes me shut down? Ayaw ko marinig yan. Walk out ako. Third,
What makes me feel instantly unsafe? Pag sinabing unsafe dyan, hindi lang yung dahil sasaktan ka physically. When we are being attacked, especially sa ating character, nararamdaman din natin na hindi tayo safe. What makes us feel instantly unsafe? 4. Is my inner voice kind or condemning? So, ang pinag-uusapan natin yung sa number 4, inner voice mo. Ikaw yan. Paano mo ba kausapin yung sarili mo? Kind ba? Sabi ni Brother Wilbert kanina umaga, kind words towards others. But this time, ngayong hapon, kind words towards ourselves. So, paano ko ba kausapin yung sarili ko? Condemning or kind? 5. Kinakausap ko ba yung sarili ko sa paraan na kakausapin ako ng Diyos or the way someone once hurt me din? So, paano ko ba kausapin yung sarili ko? Kaninong pagkakatulad? Kung paano ako kausapin ng Diyos or katulad sa tatay ko na sinaktan ako ng bata ako na sinasabi niyang wala akong kwenta. Kanino yung kinokopya ko? Sa Father in Heaven or sa earthly father ko? That's just an example. 6. When I fall, kanino ako tumatakbo? Grace or I hide because of guilt? So, these questions, hindi tayo magmamadali. Absorb, ponder, kausapin nyo ang Panginoon habang binabrowse at ini-scan nyo yung mga questions na yan. Kasi kahit ako, nung ginagawa ko to, doon pa lang sa Mindanao, it really shattered me. Wasak talaga ako nung ginagawa ko to. So, yung mga sagot nyo sa questions na yan, yun yung echo of a wound that was never healed. So, yung mga sagot nyo, nasa tumatakbo sa isip nyo ngayon, ano yung echo ko sa Tagalog? Balik. Alingaw-ngaw. Alingaw-ngaw, yun. Alingaw-ngaw ng sugat na hindi pa magaling. Never Hindi gumaling. healed. malalim ata yung magaling. And I believe we all have these wounds that was never healed. A wound that was never healed. Probably, nagsimula yan nung bata pa tayo na ang nag-cause ng wound na yan ay mga malalapit sa atin. And then eventually, habang tumatanda na tayo, sino na yung nagkukos ng wound na yan? Nagdagdag pa. Others, and then, sarili mo na din. Again, silent yes or a no. So, yung message ngayong hapon ay more of self-awareness, self-examination, reflection. So, let's try to answer this. Nahihirapan ako magtiwala sa mga tao kahit pa mukha na kaming close. Mukha lang kaming close, pero yung totoo, meron akong wall. May boundary ako kasi baka mamaya i-betray din ako nito one day. Silent yes or a no? Meron gusto sumagot? Hindi ko natatanggapin. Second, I feel the need to always be strong and independent. Dapat lagi akong malakas. Kaya kong gawin dapat yung mga bagay-bagay independently. Yes? Yes or no? Third, laging nagre-replay sa utak ko yung mga masasakit na nangyari sa akin kesa dun sa mga masasaya. Kahit pa yan ay nung bata pa ako or kahapon lang or kanina lang nangyari. Mas naririnig ko, nangingibabaw yung painful memories kesa sa joyful ones. Brethren, is it a yes or a no? Or kaya pa? Kaya pa. Praise God. Pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat na mahalin, magpahinga, or maging masaya.
Again, feeling ko hindi ako karapat-dapat mahalin. Hindi ako dapat magpahinga, dapat lagi akong on the go. Hindi ako pwedeng umupo. Worthless ako, wala akong halaga kapag wala akong ginagawa. Hindi rin ako dapat maging masaya. Yes or no? 5. Nagpapatawad ako sa mga nakagawa ng mali sa akin. Pero, salita lang. The pain is still. Kapag paharap mo, okay sis, bati na tayo. Wala na yun sa akin. Ano pagtalikod mo? Napakasakit naman yung sinabi ng brethren na to. Wala ba siyang puso? So see? We forgive others but only with words. But the pain still lingers inside. Nagpapaikot-ikot lang siya sa loob mo hanggang pumunta na siya sa utak mo, maging character mo na siya, yakapin mo na siya. Kung sinabi sa'yo ng brethren mo na tamad ka, niyakap mo na, oo, tamad ako. And it's painful. Tinatanggap ko na. Last, mabilis akong matrigger kapag merong criticism or rejection. Mabilis akong matrigger kapag merong criticism or rejection. Napakadalas nito, brethren, sa ating church, sa ministry, sa buhay natin, lalo na sa pagiging manggagawa. Laging merong criticism or rejection. Mabilis ba akong matrigger doon? So, kung meron kayong yes, kahit sa isa lang, na questions dyan sa baba, kahit isa lang, ang ibig sabihin nun ay meron kayong wounds. Unhealed wounds, even just to one question. You have unhealed wounds na suppressed lang. Ano yung suppressed? Tinatago lang. Tinatakpan, hindi pinapansin. Pero, it emerges. Lalabas yun. Lalabas. Nasa crisis na. From time to time. So, now, meron pa pala isa. I feel responsible for fixing everyone else. Messianic syndrome. Dapat tulungan ko siya. Dapat ma-save siya. So ngayon, to be recognized now that we have wounds. Of course. Praise God. Absolutely. Absolutely. Definitely. Ano pa? Yes. That's right. So if yes, what's next? Yun na yun? Hospital. Hospital. Start the healing. Oh, yun na yun. So, I remember, brethren, nung quick story lang, nung missionary pa kami dito sa Bicol, galing kaming Quezon. So, nag-semp lang kami ni Wilbert. So, first time yun sa buhay ko, nag-semp lang ako sa motor. So, kasi yung daan doon, batuhan. So, lipad ako. Sabi ko, ganun pala maging superman. Hindi mo na mararamdaman kung nasaan ka. Basta nagising na lang ako, nakahiga na ako. So, to make the long story short, nung nakita ko si Wilbert na nakahiga, takot ako. Pero hanggang nire-replay ko yung story sa utak ko, na-realize ko na nagtatago lang pala ako. Kaya siya yung una kong pinuntahan. Nararamdaman ko na meron nang masakit dito. Pero dahil sa takot ko, tinago ko lang siya sa likod ko. Mga panahon na yun. And then tumakbo ko kay Wilbert. Hanggang makarating kami dyan sa Shell, sa bayan, Santa Elena. Hindi ko sinasabi sa kanyang meron akong sugat. Hindi ko sinasabi sa kanyang masakit. Kasi natatakot ako. Sabi ko baka labas yung buto or balik yung buto. Hanggang sa nung dumating na kami dito niya lang napansin na may sugat din ako. So, kung hindi yun nakita, hindi ko na-recognize na meron akong sugat, magagamot ba yun? Hindi mo bibigyan ng lunas. Hindi siya mabibigyan ng lunas. Pwede siya lumala, ma-infection. Tinatago kasi. So, napaka-importante na sa journey natin, sa ating healing, ay matanggap natin, ma-recognize natin na meron tayong wounds. Lalo na, the night is coming. At we are all laborers
At katulad ng example ni Brother Wilbert, ang farmer ba makakapag-farm kung may sugat? No. Madedelay ang work, ang labor. So for us to labor or work for the night is coming, we have to have a healed soul first. So, kailangan, para makapag-start tayo mag-work and labor, yung atin munang sarili, yung ating soul ay healed. Okay, so this is a journey to healing. Or else, kapag nagpilit tayong mag-work, kahit sugatan naman tayo, ano mangyayari? Destruction instead of restoration. So yung magiging harvest natin sa farm, sa work, ay magiging destruction lamang. So examine yourself first. Binanggit nito ni Brother Wilbert kanina na 2 Corinthians 13:5. Examine yourselves whether ye be in faith. Okay, another silent self-check. Okay, number 1. I avoid talking about my past kasi masakit pa. Hindi ko talaga gustong pinag-uusapan yung nakaraan ko kasi masakit. Iba na lang pag-usapan natin, nakaraan mo na lang. Huwag na yung sa akin. Kasi masakit. Second, sinasabi ko sa sarili ko, okay lang ako, carry lang. Pero yung totoo, hindi naman. Third, nagpo-forgive ako. Pero, dyan ka na lang, brother. Ito ako. Meron ng distansya. Para saan? For you to stay safe. Dahil alam ko nang magnanakaw ka, at baka kunin mo pa yung mga gamit ko, dyan ka. Dito ako. Pero napatawad na kita. Okay? Number 4. Hindi ako komportableng makatanggap ng love, help, or affirmation. Kapag mayroong nagpaparamdam sa'yo ng concern or love, hindi ka komportable. 5. Bisi-bisihan. Para hindi na maisip or maramdaman yung pain. 6. Yung healing na yan, para lang yan sa iba, hindi yan para sa akin. Yung anger ko sa kanya, habang buhay ko itong dadalahin. Walang healing. Hanggang sa mamatay. Sa iba lang yung healing na yan, hindi para sa akin. Or 7, I think time alone should have healed me by now. So dapat sa paglipas ng panahon, nag-heal na ako. Or okay na yan, nag-heal na ako 5 years na eh. But the truth is, hindi pa naman pala. So again, if meron sa mga tanong na to, ang nakaka-relate tayo, or nagre-resonate sa atin, then, yung healing mo, healing ko, ay nahaharangan. Merong sagabal. May barrier. So, kanina, na-recognize natin na we have wounds. Eh Lord, 10 years na yon. Bakit hindi pa ako gumagaling? I should have been healed by now. Yun pala, brethren, ay merong harang. Merong roadblocks to healing. So, nakita niya mga harang dyan? So, yan yung mga sagabal. Oh, diba? And again, for us to labor fruitfully, sipain natin isa-isa yung mga yan. Or kung hindi sisipain, hakbangan natin, talunan natin isa-isa yung mga roadblocks na yan. At nakikita niyo yung dulo ng arrow? Meron dong beautiful ending. Ano yung beautiful ending na yan, brethren? Rainbow. Character of Christ. Rainbow. Character of Christ. Kapag isa-isa na nating natalunan, nasipa yung mga roadblocks na yan, we will be healed. Ibig sabihin nun. At finally, nasa atin na ang image ni Christ. But there's a question. Merong tanong na kailangan nating sagutin
bago tayo magsimula sa healing at pagsisipain itong mga roadblocks na to. Kakasugat. Ano? Kakasugat na rin siya. Yun lang. Do you wanna be made well, brethren? John 5:6. So, sino ang nagtanong nito? Si Jesus. Do you wanna be made well? Gusto mo bang gumaling? That's the question. Because God sees the heart. At magsisimula ang Panginoon sa healing sa isa't isa sa atin if ang answer natin sa Kanya ay, yes, Lord, I wanna be made well. Gusto ko nang gumaling, gusto ko nang lumaya sa pain na to, gusto ko nang lumaya sa anger na to. But, I understand if meron pa rin sa inyong mag-answer ng no. Hindi pa ngayon, sister. Ayoko pa ngayon. Then, no judgment. Let God hug you and comfort you wherever you are. Pero, sa mga brethren, ang answer ay yes. Then, simulan na nating pagsisipain itong mga roadblocks na to. So, Psalms, sabi sa Psalms, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. So, this is a promise of God sa atin. Hayaan natin siya gamutin tayo. And again, hanggat hindi natin nare-recognize na meron tayong wounds, hindi tayo gagaling. Psalm 143 verse 2. So, another story. So, when I was a kid, nung bata pa ako, ang hilig kong magtago. Hanggang sa paglaki ko, na ano ko siya noon, nadala ko siya. So, nung bata ako, bawal akong lumabas ng bahay. Lalo na kapag wala yung nanay ko. And then one time, umalis siya. Kabilin-bilinan niya sa akin, wag na wag kang lalabas. Meron ka na ditong laruan, may pagkain ka na, wala kang kailangang kuhain sa labas. Dito ka lang. Alis na siya, wala akong kasama sa bahay. Eh, matigas ang ulo. Yes, mag-isa na lang ako. Pwede na ako lumabas. Sabi ko, marunong ko magbasa ng oras, alam ko kailan babalik si nanay. Dapat bago siya bumalik, nakabalik na ako sa bahay. Okay, di labas ang batang Lois na pasaway. Naglaro ng tumbang preso. Ano yung tumbang preso? Yung lata na sinisipa. Okay. Yung lata na yon. Oh. Sinisipa din yun sa amin. Pagka na nabaga. Oo. Ate binabato. Binabato. So yung pagkasipa nung kalaro ko, pumunta yung lata doon sa pader. Yung pader, merong nakaparadang tricycle. So yung ginawa nung pinsan ko, pumunta siya, kinuha niya. Hindi niya alam, sumunod ako sa kanya. So nakatalikod siya. Eh di ba yung lata, since binuksan yun, nakaangat yun. Okay, so kinuha niya. Binato niya talikod. Nasa likod ako. So tumama siya dito sa labi ko. As in, putok talaga siya. Muntik na akong mabingot. Pero alam nyo, kung ano nakakatawa, hindi ko na naramdaman yung sakit. Alam nyo, naramdaman ko takot. Paano siya gagaling sa loob ng 2 oras bago dumating yung nanay ko? Mas natakot ako sa nanay ko. Hindi ko alam paano ko siya haharapin. So, ang ginawa ko, takbo ako sa loob ng bahay. Take note, walang gamot-gamot yan ha, duguan yan. Tago ako sa loob ng kumot. Para namang hindi ako makikita doon. So, nagtalokbong ako. Hanggang sa ilang oras ako nakatalokbong doon, pawis na hanggang naghalo na yung pawis at dugo. So, maga yan. Kung mapapansin nyo, hindi siya pantay. So, dumating yung nanay ko, tawag siya, Nick, nasan ka? Tutulog ako. Natutulog, sumagot. Pero malakas yung pakiramdam ng mga nanay. Ano nangyari sa'yo? Bakit nakatalok mo ka dyan ng init-init? Sabi ko, wala, inaantok lang ako. Ang ginawa niya, nakipag-agawan siya sa akin sa kumot. Hanggang sa pagbukas niya ng kumot, nakita niya na yung itsura ko. Duguan, pawisan, at lobo yung bibig. So, napasigaw na pa siya, napamura na siya. So, imagine, lumipas yung oras ng hindi siya nagamot agad. Imagine kung nagtago pa ako sa mas hindi talaga ako makikita. Baka ngayon nakaharap ako sa inyo na bingot. Praise God, naagapan siya. Hindi siya nag-cause ng talagang hiwa.
So, God heals the brokenhearted and binds up their wounds. Pero bago niya yan i-bind, bago niya yan bentahan, nilalapatan mo na ng gamot. Dinidisinfect, ginagamot, bago i-bind up. At ganun din sa atin ngayon. Dahil sa pangyayari na yon, habang lumalaki ako, na-develop sa akin yung roadblock of avoidance. So, yung first roadblock na kailangan nating sipain para tayo ay ma-heal ay roadblock of avoidance. Ano ba yung avoidance? Kita nyo dyan sa picture, oh. Mukha ba siyang nakikinig? Mukha ba silang nakikinig? Pag-iwan. Nag-iwas. Okay, so, roadblock of avoidance, it is running away from or ignoring reality. Bakit? Kasi umaasa ka na, kung hindi mo papansinin yung problema mo, long enough, they will go away. Okay. Bad trip ako sa brethren na to kasi hindi maganda yung sinabi niya sa akin kanina. Pero hayaan ko na lang, baka sa isang linggo okay na. Hoping that it will go away in time. So that's roadblock of avoidance. Time and time again, if we successfully avoided dealing with the root of our problems, lalabas at lalabas lang siya ulit. Akala mo nagtagumpay ka na kasi hindi mo pinapansin, avoid ka lang ng avoid. Mali. It will resurface at magiging miserable ka lang patuloy. Sunod, tinatakbuhan natin yung problema natin sa maraming kaparaanan. Dito ko na-realize na ang tao ay napaka-creative pala. Lalo na sa pagtakbo sa problema. Meron tayong mga kanya-kanyang creative ways kung paano natin tatakbuhan ng problema. Or takbuhan kung ano ba yung dapat nating harapin. At isa na dyan si Jonah. Agree kayo sa akin? Napaka-creative ni Jonah, no? Sa pagtakbo niya sa utos ng Panginoon sa kanya. At we should not let our past become an excuse to stay the way we are. So, yung sa una, running away, so ignoring a problem never, ever makes it go away. Hahabulin at hahabulin lang tayo niyan. At this time is different, brethren. And trying to ignore the past, hindi na siya magwo-work. Bakit? Hindi na siya magiging effective sa oras na ito. Bakit? Dahil meron tayong work to do. We have a work to do for the night is coming. So kung bago kayo pumunta dito, meron kayong mga reality na tinatakbuhan. This time, nihaharap na sa inyo ng Panginoon, nilalatag niya sa harapan nyo yung mga realities na kailangan yung harapin, wounds na kailangan magamot. At sa pagkakataong ito, after nito, umuwi kayo sa mga bahay nyo, maghiwa-hiwalay tayo, magsisimula na yung journey nyo. At this time, kailangan nyo na siyang harapin. Because we have a work to do. For Jesus is coming. Does that make you feel excited? He's coming. Anong kanta kanina ni Jana at ni Tintin? Darating na siya. Yung ating pag-asa, yung ating hope. At kung lahat tayo ay magiging healed, mabilis na siya lalong dadating. So, if you've been running away from your past at gusto mo nang mag-heal yung soul mo, let me say to you, it's time. Oras na para matutunan natin how to communicate with yourself honestly. And tigilan na natin mag-blame sa ating nakaraan dahil sa mga problema natin ngayong current. Ganito ako kasi yung magulang ko ay ganun. That's already in the past, brethren. What's important is now. So, valid naman na yung nakaraan natin ay reason kung bakit tayo ganito ngayon. But, we should not let it become an excuse to stay the way we are. Nandiyan na tayo, nangyari na yan.
Pero wag na natin hayaan na maging excuse siya. At alam nyo ba na ang buried feelings, pag sinabing buried, ay nililibing na mga nararamdaman, buhay ang mga yan, brethren. They have energies of their own. And they are alive, mind you. At they will constantly affect you in other ways until we confront and deal with them. Hanggat hindi natin siya kino-confront at hinaharap, guguluhin at guguluhin tayo niya. Kahit gaano pa kalalim na pinush natin siya, it will manifest some way, sooner or later. Hindi siya simple lang na wala na, okay na. So, facing the past, hindi ibig sabihin nun na harapin natin siya na paulit-ulit, excessively. Hindi naman ganon. Dahil that can be very destructive. Kaya halimbawa, abused ka nung ikaw ay bata. Hindi naman din helpful na harapin mo siya lagi. So, one time, harapin mo siya. God wants us to face it and then move on. That's it. Move on. So, pray about it. Forgive anyone na kailangan i-forgive and then let it go. Move beyond it. So, merong dalawang kind of pain. Two kinds of pain. The pain of going forward or the pain of remaining where we are. I know, facing truth is painful. Masakit talaga yan. And dahil doon, many of us, iniiwasan natin siya. Pero hindi ba yung hindi mo rin pagharap sa kanya ay painful pa rin naman? So, pipili ka na lang ng dalawang klase ng sakit. Manatili siya sa'yo or yung sakit ng pagharap mo sa kanya para makamove forward ka. Even though facing truth and moving forward is painful, at least yung pain na yon, it will make you progress. And that is far better than ongoing pain that will never end. Okay, next roadblock na kailangan nating sipain at talunan ay roadblock of blame. Nasa blaming game na tayo. Okay, so ano yung paninisi? Okay, so it's a method of running away from reality. So hanggat sinisisi natin yung ibang tao dahil sa ating bad behavior, never tayo makakalaya. So we have to take ownership of our behavior. Own it and become responsible. So God can set you free from it. So own it and become responsible so God can set you free from it. So saan ba nagsimula yung blaming game na yan? Garden of Eden. So, doon pa lang meron ng blame game. So, yung pag-blame natin, pagsisisi natin sa ibang tao dahil para sa ating mga wrong behaviors, nagiging excuse siya sa atin para hindi tayo mag-take responsibility sa mga sarili nating actions. So, ano yung sagot? Simple lang. Kasalanan ko talaga. That was my fault. Sorry. Acceptance. Yun ang magpapalaya sa atin at mag-enrich, mag-grow sa ating relationship sa ating kapwa. No more excuses. Brad, sis, kasalanan ko talaga yan. I'm sorry. Tapos, hindi yung, kasi, Dahil sa kanya eh. dahil sa kanya eh. Hindi mo kasi nabihan. Example sa mag-asawa, nadapa ka kasi natalisod ka kasi yung damit na madumi ng asawa mo or ng kasama mo, nasa sahig lang. May may-ari ng damit. Hindi ba kasi naglagay nito dito? Hindi ako matatalisod kung nilagay mo to sa tamang lagayan. Tama naman. Pero, hindi siya makakatulong. It will not enrich our relationship. So, ang sasabihin ng asawa mo, i-blame niya naman sa'yo. Anong pwede niyang i-blame?
Kaya naman babalik sa iyo. Ikaw kasi ano-ano ka. Kaya ganyan. Walang katapusan. Yes. Balik-balik lang. Balik-balik. Tututlingan lang kayo sa buhay. Okay, next. Roadblock of excuses. Ano ba yung excuses? Yung parang blaming din. So, making excuses for our wrong behavior is a major. Isa siya sa malaking sagabal, harang sa ating healing na kailangan nating i-confront at tanggalin sa daan. So, excuses are reasons stuffed with lies. So, yun pala yung excuses, no? Mga pagdadahilan na puro kasinungalingan lang. In other words, yung ating excuses ay excuse sa ating behavior as a result of us lying to ourselves about what we did or why we did it. So, nagsisinungaling lang din tayo sa ating sarili. Hindi lang talaga natin matanggap na meron din tayong fault. Okay, anong sabi ni George Washington? 99% ng ating failures comes from people na merong habit of making excuses. So, bakit nagpe-fail ang tao? Puro excuse. So, I'm sorry. There is no excuse for my behavior. Mahirap ba yan, brethren? Tagalogin natin. Pasensya na. Walang dahilan talaga. Walang excuse na nagawa ko. So, there are no truth. Walang katotohanan sa mga excuses. And they carry no weight with God. At makakahanap tayo ng totoong freedom. Simple sa pagsasabi natin ng mga salitang ito. Dahil it will set us free and goes a long way in helping the people we have hurt to forgive us. So, ngayon pa lang ay mag-learn na tayo na sabihin na, sorry. There's no excuse for my behavior. Sorry, tinamad po talaga akong hugasan yung pinggan. Hindi naman ako tamad. Tinamad lang. Hindi ako tamad, tinamad lang ako ng oras na yon. Or sorry po, nakalimutan ko talaga. So yun, doon tayo magsisimula. Hindi yung excuse na, ang dami-dami mo kasi pinapagawa sa akin, nakalimutan ko na tuloy yan. Tapos mo lang kumain, nakalimutan mo na ako. Inantok kasi ako eh. Alam nga hindi ako matulog, eh, inaantok ako. Daming excuse. Walang katapusan. But this is the answer. Diyan matatapos yon. Lalo na sa mga kabataan. Kapag ito yung sinagot nyo, tapos na. So the excuses we can come up with are endless. Bakit? Bakit siya endless? Remember na yung nag-feed sa atin ng mga excuses na yan ay ang kaaway. At hindi siya nauupusan yan. Okay, mag-try tayong mag-form ng excuses. Example, audience participation to ha. Late sa church. Anong excuses ang pwedeng ibigay? Maulan. Nagising. Marami ko kasi Ginagawa. Ang dami bang ginagawa? Meron pa? Ano? ang tagal kasi nila. Oh. May 7 na kagad. Wala pang 1 minute. Oh, next. Ay, nakapagsalita ng masakit sa kapwa. Wala ka sa mood. Nabigla. Kasalanan mo. Kasalanan mo naman yun ay. Ang dami, no? Okay. Last. Sumakit yung tiyan. Dami mo kinain ay. Masarap kasi. Anong excuse? Hmm. Hindi ko alam. Anong excuse? Pwede mo sabihin sa kanya, bakit sumakit ang tiyan mo? Anong kinain mo? Nasobrahan ka ba ng kain? Kasi laging merong reason, di ba? Pero kung hindi mo talaga sasabihin na, halimbawa meron kaming brethren sa Mindanao na kumain ng pinya, walang laman yung tiyan, na parang 2 days na yung pinya. Nag-ferment na, tapos sobrang lamig pa po dun sa bundok, 13 degrees. So, nag-ferment na yun sa tiyan niya.
So kung nag-make pa siya ng excuses at hindi niya kagad sinabi yung dahilan bakit sumakit yung tiyan niya. Hindi naman alam ko. So yun. At lahat ng yan, all of these are simply ways to avoid taking responsibility for our actions. And until we do that, there is no healing. Hanggat magpo-form ng excuses, wala tayong healing. Mag-a-add lang tayo ng mag-a-add ng wound. And last but not the least na roadblock, pinaka malala sa lahat ng roadblock na to ay the roadblock of self-pity. Familiar? Self-pity? Very familiar? Self-pity. Meron po ba sa inyong hindi nakakaalam kung ano yung self-pity? Okay naman? Self-pity, awa sa sarili. Kawawa naman ako. Parang lagi inaapi. Pero yung gano'n. Wala nang iba nakikita. Ako na lang lagi. Ako na lang. Lagi akong pinapagalitan. Lagi na lang akong target. Sabi ng kapatid ko, ako kaya gano'n. Self-pity. Okay, sabi ni Martin Lloyd-Jones, as Christians, are we all Christians? Of course. We should never feel sorry for ourselves. The moment na mag-self-pity tayo, ano mangyayari? We lose our energy. We lose the will to fight and the will to live. At ano ang mangyayari sa lahat ng yan? We are paralyzed, depressed. As Christians, napakadaming dahilan, daghan, dako ang dahilan para hindi tayo mag-self-pity. So there's a story between the battle between two wolves. Meron ba sa inyong familiar na sa story na yon? Wala, okay. So hindi ako ma-spoil. Okay, so there's a battle between two wolves. Okay, so merong isang grandfather, ang kausap niya ay ang kanyang apo. Sabi ng grandfather, merong battle na nangyayari between humans. It's a battle between two wolves. So one wolf, yung isang wolf, dito ko ha, sa kaliwa ko, yung isang wolf ay slothful, tamad, coward, duwag, vain, arrogante, puno ng self-pity, sorrow, regret, envy, and anger. And the other wolf, sa kanan ko, ay diligent, courageous, humble, benevolent, full of compassion, joy, empathy, and faith. And then there was silence. And then nagtanong yung apo. Ang tanong ng apo, Lolo, sinong panalo? Kasi there's a battle. Kapag merong battle, laging merong panalo at talo. Okay, so ang tanong ng apo, sino yung panalo sa dalawang wolf? Ang wolf ay lobo. Tama po sa Tagalog. Ako. Brethren, sinong panalo? Positive. Positive? Baka merong makakuha ng sagot sa inyo. Sige. Para hindi kayo antakin. Which wolf wins? Positive. Negative. Oh, silan sa inyo ang nagsasabi na yung nasa kaliwa ko yung panalo? Wala? Yung wolf na tamad, puno ng anger, self-pity. O sino naman nagsasabi sa inyo yung nasa kanan kong wolf ang panalo? Wala din? So walang nanalo sa kanila? Okay. Both? Ang sagot, ang panalo sa kanila is the one you feed. Sinong pinapakain mo? Ano yung, diba, isa-isang tao lang kasi yun eh. Kung sasabihin natin, titingnan mo, sa isang tao meron nun eh. Yung dalawang yun. Yung binanggit mo dalawang side, nasa isang tao lang yun. Ngayon, kung titingnan mo, depende dun kung alin yung ugali na mas pinapakita niya. Ikaw yun. Ay, ako yun. Ayun, gano'n. Parang siya yun. Sige, ate, continue, sir. Parang gano'n.
Kaya siguro ako rin din nagde-decide. Pero inisip ko, isa-isang tao lang din yun na tumutukoy yung mga ugali ng tao na kung saan. Kung ano yung ugali na mas pinapakita ko at kung ano yung character ko, yun yung mas naninibago sa akin. Kung negative akong tao, lahat ng bagay negative lalabas sa akin. Sasabihin ko, yung galaw ko, lahat gagawin ko yun. Then kapag kung positive naman siyang tao, parang yung katayuan naman niya, parang hopeful naman siya. Parang, That's true. Actually, thank you, Ate Grace. Yung dalawang wolf na yon, meron tayo nun. Nasa kaliwat kanan natin yon. At ang mananalo sa kanila ay kung sino yung pakakainin natin. Kung sino yung i-feed natin. Okay? Self-pity won't go away on its own. Hindi siya bula na basta-basta na lang mawawala. At first, self-pity, parang masarap na sa pakiramdam. Pero, quietly, tahimik lang siya, ninanakawan ka na niya ng lakas. Hanggang sa makita mo na lang yung sarili mo, matagpuan mo yung sarili mo na wala ka ng willpower to live. Wala ka ng lakas para lumaban sa buhay. Kaya anong dapat natin gawin? We have to stop na pakainin yung maling wolf. And then, take note, brethren, kapag ang hayop, napansin ko, kapag ang hayop ay gutom, maingay siya or tahimik? Maingay. Okay? So, kung i-feed natin ang i-feed yung right wolf sa kanan natin, sa tingin nyo mananahimik yung isa? Never. Hindi siya mananahimik. Mas lalo pa siyang uungol ng mas malakas. So, kung this time, sabihin mo, di ako magsa-self-pity because I am a beloved daughter of God. Do not expect na mananahimik lang yung kabilang wolf. It will continue to feed you with self-pity. Okay? Pero, nasa sa inyo pa rin, nasa sa atin pa rin, yung choice, again, kung sino yung pakakainin natin ang pakakainin. And slowly, na pinapakain natin yung tamang wolf, mamamatay rin sa gutom yan. In time. And then, there's an invitation to a party. Merong party. A pity party. Ever heard of that? Narinig niyo na yan? Pity party? So, isa siyang, hindi siya idiom, pero term na pag halimbawa, nakita ko si Wilbert na malungkot o nagpipity party ka na naman. So, yun, dun ginagamit yung word na yon. So, ang enemy ay merong invitation sa atin for a party. Yun lang, a pity party. And just because merong invitation at ini-invite tayo sa pity party, again, yung pity ay awa. Hindi ibig sabihin, no, na-attend ka na. Kapag in-invite tayo sa birthday party, hihilahin ba tayo para pumunta sa party? No! Meron ka pa rin may choice. Kung pupunta ka or hindi. So, even though the enemy is inviting you to a pity party, it is still your choice. Kung a-attend ka sa party na yon kasama siya, or magde-decline ka. Bakit enemy yung tinutukoy ko? Sino ba yung nagpipity party? Sino ba yung puno ng self-pity? The enemy. Hindi ako ng silver. Kaya, Sumama ka sa kanya. Oo. kailangan yung mga Hindi masaya ang party kapag isa lang. Di ba? nag-party. Nag-party pa kung isa ka lang. So, dapat madami para mas masaya. Madami kayong iiyak. Madami tayong magsa-self-load. Madami tayong magsa-self-pity. At o-offeran niya tayo ng many reasons kung bakit tayo dapat umattend sa pity party na yon. Ano yung mga reasons na yon? The same feather flock together. Sige na, maawa ka na sa sarili mo. Tingnan mo siya. Naiintindihan ka na. Kasi parehas kayo ng sitwasyon. Tingnan mo si Elder. Merong kotse. Ikaw ba meron? Wala ka na. Pity party. Ano pa? Tingnan mo yun oh. Ang ganda ng bagong damit niya. Wala ka kasing pera. Kaya wala kang ganun. Kailan ka pa huling bumili ng bagong damit? Last year pa? Kawawa ka naman. So that's an invitation. Be aware, brethren. Itong mga words na to,
Itong mga thoughts na to na naririnig natin sa isip natin, that's an invitation for a pity party. Sila malikot ang cellphone. Ikaw, hindi. Ikipad. Buti nga siya, may cellphone kahit keypad. Ako wala talaga. Wala lang ako mapindot-pindot. Siya kahit keypad, at least may napipindot. Ako wala talaga. Pero ang self-pity, nakatulong ba yan sa atin ever? Never. No, never. Anong ginagawa niya sa atin? It leaves us feeling hopeless. Pinapababa ko. Mababa. Tapos yung connection natin na yung sarili, parang mawala na tayo ng connection sa Panginoon. Kasi yung sarili natin, yun na yung mas nangingibabaw na nakakalungkot ang buhay ko na parang wala nang kwenta, wala na akong kabuluhan. Wala nagmamahal sa akin. You will yourself. Yun ang kasunod mo. At yun yung worst, one of the worst feeling in the world. Dahil it will lead us to depression and prevents us entirely from seeing the good things. Dahil dyan, sa self-pity na yan, hindi na natin nakikita yung mga magagandang bagay na meron tayo. Self-pity, actually, it's bragging. Nagyayabang ka pa rin naman kahit nagsi-self-pity ka. Yun nga lang, ano ang pinagyayabang mo? Nakawawa ka. At kanino mo pinagyayabang? Sa sarili mo. Okay? So, self-pity is an enemy. At kung enemy siya, ituring natin siyang enemy. Okay, self-pity is an enemy and should be treated as such. Kapag merong magnanakaw, binubuksan ba natin yung pinto? No. Di ba? Hindi naman. Never. So, ganun din yun. And yet, even though alam na natin yung concept na yan, we do open the door to self-pity at yung iba pang destructive attitudes na definitely magnanakaw din. So, saan ba galing yung self-pity na yan? Galing siya sa unwillingness na tanggapin yung situation mo or circumstance sa buhay mo. At it often develops kapag merong mga bagay na gusto ka pero hindi mo makuha. Or meron sa'yo ngayon pero hindi mo maalis, hindi mo madispatcha. It is a feeling, sinasabi ni Ate Grace, na victim ka ng isang bagay or ng someone. At pinapakain natin siya, paano? Yung pinapakain natin yung bad wolf by meditating over and over on your challenges, difficulties, and problems in life. And Hindi nakaka-move on. by comparing your life with someone you think has it better than you do. So the question is, brethren, are we feeding the wrong wolf? Are we going to continue feeding the wrong wolf? Because meron tayong choice. We can have pity or power. You can be pitiful or powerful. But you cannot be both. Hindi ka pwedeng maging pitiful and then powerful. Kailangan mong mamili. Isa lang. Okay, pitiful or powerful. So, meron tayong two sides of our nature. So, yun nga, yung bad wolf and then the good wolf. And a power is being offered to us. Kaya itong mga roadblocks na to ay kailangan na natin silang isa-isahing ilagay sa paanan ng Panginoon. Para Panginoon na mismo yung mag-aalis sa kanila. So again, as a summary, unang roadblock ay avoidance. Anong sagot? Face it. Sunod, blame. Anong sagot? Own your trespass. Own it. Mali talaga ako. Excuses. Choose willingness. Willing akong magbago. Willing akong gawin yung tama. And then last but not the least, self-pity. Na ang sagot ay choose faith.
Because nagsisimula ang healing kapag wala ng resistance. Kapag ang bata, sinusubukan mong gamutin yung sugat, lagyan ng alcohol, nagre-resist siya, di ba? So, pero the time na hindi na siya mag-resist at nagamot na, doon na magsisimula ang healing. So, last slide, bago ako magtapos, isa ulit kwento na nakagat ako ng aso one time. Dahil sobrang duwag ko nga, punta kaming center. Hindi pala aso, pusa. Malaki yung sugat. First time kong may injection na. Imagine the fear, yung takot. So, maraming nakapila kasi public center. Kailangan mabilisan, turok agad. Natatakot pa ako. Hawak na nung nurse yung braso ko. Hawak niya na yung braso ko. Hindi ako makatingin. Dahil hindi ako nakatingin, hindi ko siya kita. Ang ginawa ko, nung naramdaman ko na sa peripheral vision ko na malapit na, ginanon ko yung braso ko. Alam niyo nangyari? Sa kanya naturok yung injection. Pagharap ko, sabi niya, hala, sa akin naturok, anong gagawin ko? Nahiyang-hiya ako. Pero, ayun nga, healing begins where resistance ends. So, nagre-resist kasi ako, so hindi niya ako matuturukan. At ang nangyari, nag-cause pa ako ng trouble. Yung problema sa kanya. Kasi sa kanya napaturok. Kagatin mo na lang. Pigil na pigil yung tawa namin nun habang lumalabas kami ng center. So, healing begins where resistance ends because a healed soul, brethren, doesn't just feel better. So, kapag meron na tayong healed or magaling na yung ating soul from the wounds, hindi lang siya masarap sa pakiramdam. We will live differently. We will love differently and we will worship differently. Isa-isahin natin yan. Kapag meron na tayong healed soul, mag-iiba na yung takbo ng buhay natin. Believe me, mas magiging magaan na siya. We will love differently. Kung noon, yung partner mo ay lagi mong nabubungangaan, kasi meron ka pang unhealed soul, wala kang trust sa kanya, kasi meron kang past na binetray ka. Pero, kung meron ka ng healed soul, you will love differently. And higit sa lahat, you will worship differently. Yung pagtingin mo sa Panginoon, pagtingin mo sa Father, hindi na siya cruel. Hindi na siya tyrant God. Hindi na siya Diyos na pinaparusahan ka sa tuwing magkakamali ka. You will see Him in a very different light. So it is time, brethren, to give up all the excuses and sipain na natin yung roadblocks na yan out of the way so we can move forward. Healing for our soul and enjoyable life are waiting for you. Naghihintay sa atin doon sa dulo ng daan. So kapag malaya na tayo sa self-pity at sa iba pang roadblocks, certainly, there may be not the total answer to healing, pero we may need other help and more time, but it is certainly a great beginning. So trust God for our total healing, because do we believe that Jesus can heal everywhere we hurt? Everywhere, brethren, kahit pa sa dulo ng talampakan, dulo ng daliri, do we all believe that Jesus can heal us? Yes. So again, ito na yung ating maging goal simula ngayon, magkaroon ng healed soul. Yun lamang po, happy Sabbath ulit.